Ito po si Pastor John ng Jesus is Grace Global Community at ang naglalayon po kami na maibahagi sa inyo ang kasaganaan ng biyaya ng Panginoong Hesus at nawa sa ilang mga sandali na sa loob lamang ng mga kulang-kulang na 5 minuto ay bigyan nyo kami ng inyong pansin upang maibahagi sa inyo kung gaano kabuti si Jesus. Dahil si Jesus ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay si Jesus. Pray ng Panginoon, nais ko magbahagi sa inyo ng mabuting balita ng Ebanghelyo na kung saan makikita mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pagbukas kayo sa akin sa 2 Korinto 13:14 na ganito ang sabi, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Nais kong talakayin ang isa sa 3 pinakaimportanteng salita na ididikit ni Apostol Pablo sa pangalan ng Diyos. Una, ang biyaya ng Panginoong Hesus. Papansin niyo kapag biyaya ang pag-uusapan, idinigit ito ni Apostol Pablo kay Jesus. Ngunit pag-ibig naman ang pag-uusapan, idinigit ito ni Apostol Pablo sa ating Ama, ang Diyos. At kapag pakikipisan o pakikiisa o pakikisama, idinigit naman niya ito sa banal na Espiritu. Napakasarap pag-aralan ng mga bagay nito. Una natin munang talakayin ang biyaya ng Panginoong Hesus. Ano bang ibig sabihin ng biyaya? Ang salitang biyaya, ang ibig sabihin yan ay unearned, unmerited, undeserved favor. In other words, yung pabor ng Diyos na na hindi ka karapat-dapat ay ibinigay sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagtanggap mo kay Jesus. Natanggap mo ang pagpapala dahil naniwala ka sa Kanya. Paano mo natanggap yung pagpapala? Dahil nanampalataya ka na mayroong tumanggap ng iyong mga kasalanan. Mayroong nagbayad ng iyong mga kasalanan. Kaya natanggap mo ang buong pagpapala ng Diyos. Karapat-dapat ka ba rito? Hindi. Ang totoo, si Jesus ang karapat-dapat yan. Si Jesus ang karapat-dapat sa lahat ng pinakamabuting bagay para sa isang matuwid na tao. Pero si Jesus ba karapat-dapat parusahan doon sa krus? Hindi rin. Bakit? Bakit siya pinarusahan? Dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Sa kasalanan ko, sa kasalanan mo. Karapat-dapat ba siyang ipako doon sa krus? Karapat-dapat ba siyang sumpain? Hindi. Pero bakit niya tinanggap? Tinanggap niya yon upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, matanggap naman yung mga bagay na matatamulang ng isang matuwid. Tinanggap ni Jesus ang lahat ng mga parusa at kasalanan at sakit upang tanggapin mo naman ang lahat ng pagpapala ng Diyos, ang lahat ng pabor ng Diyos, at lahat ng kagalingan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Napakasarap isipin na kinuha ni Jesus yung lugar ng isang makasalanan at itong makasalanan ay nakawala dahil merong naparusahan na imbis na siya. Ganun ang biyaya ng Panginoon. Napakasarap isipin na Panginoong Jesus, pinagdaanan mo yung lahat ng mga bagay na iyon para lang ako maligtas, para lang ako ay makapagtamasa ng mga bagay na kaya lang tamasain ng isang matuwid. Kapatid, si Jesus ay pinarusahan hindi sa kanyang sariling kasalanan, kundi sa kasalanan mo at kasalanan. Kung tatanggapin mo siya ngayon sa iyong puso, maniniwala ka na binayaran niya na yung lahat ng mga pagkakasala mo, papasok sa iyong puso. At mararamdaman mo na ikaw pala ay mahal ng Diyos. Ikaw pala ay pwedeng pagpalain kahit wala kang ginawang kahit anong kabutihan. Dahil naniwala ka lang sa nagbayad para sa iyo. Para ikaw hindi na ituring
na masama. Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun kalaki ang biyaya ng Panginoon. Yan pa lang yung natatalakay natin, yung biyaya ng Panginoong Jesus. Hindi pa natin natatalakay ang pag-ibig ng Diyos at pakikipisan ng Espiritu Santo. Pero di ba napakasarap? Napakasarap namnamin na si Jesus napako dun sa krus. Bilang ako tatanggapin ang lahat ng pagpapala niya bilang nakatupad sa kautusan, nakatupad sa pamantayan ng Diyos. Sarap yan ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo yung kasaganaan ng kanyang biyaya. At sabi ng salita ng Panginoon sa Roma 5:17, sila na tumatanggap ng masaganang biyaya ng Panginoon at kaloob ng katuwiran ay mag-aari sa buhay. Makapag-aari ka sa buhay kapag ang hari ng buhay tinanggap mo sa iyong puso. Pagpalaman ka ng Panginoon.